ingatan natin ang ating mga salita. Suriin natin ang ating mga sinasabi dahil may kapangyarihan sa ating mga bibig. May lakas sa ating mga salita. Mabuti at masama. Lalong-lalo na, alam ng demonyo, pag mabuti ang tao, yan, bibigyan niya ng pansin. Yan, hindi niya titigilan. Pero pag ang isang tao, masama na, papabayaan niya. Sira na yan Yung mga mabubuti, gustong sirain ng demonyo. Pero yung mga sira na, pinapabayaan na lang niya. Kasi sa kanilang pagsasalita, naghahasik na sila ng kasamaan. Totoo po yan. Subukan nyo man. Yung mga palamura, may masamang nararanasan sa buhay niyan. Yung mga mahilig magmura, meron silang sakit. Hindi lang sila nakakasakit, sila'y may sakit. Meron po akong minisahan. Meron po, in-invite po ako sa isang misa ng patay. Pagkatapos po ng misa, hinayaan ko po magsalita yung mga anak ng patay. Sabi po ng panganay, mamimiss po namin yung tatay namin. Lalong-lalo na yung pagmumura niya. Tawanan po yung mga tao. Siguro yung pagmumura ng tatay parang biro. Pero may napansin po ako doon sa nagsasalita. Pilay, may sakit yung anak. Kahit na sabihin mo biro, yung mura, may epekto yan. Di po ba? Mag-ingat ka. Huwag kang padalos-dalos sa iyong pagsasalita. Dahil kung ano ang iyong sinasabi, yan ang mangyayari. Kaya nga, kung nagbi-business ka, huwag mo sasabihin na ang hirap, matumal. Lalong hihirap, lalong tutumal. Di po ba? Pag pinagsasabihan niyo po yung mga anak niyo, huwag niyo sasabihan na masama. Huwag mo sasabihan ng tanga, o bobo, o walang kwenta. Yan yung magiging ugali ng bata. Amen? Pag nagkamali ang asawa niyo, huwag niyo sasabihan na walang iya ka. Dahil magpapatuloy sa kawalang iyaan ang iyong asawa. Amen? Pero ang hamon sa atin, gamitin natin ang ating mga bibig sa mabuti. Dahil ang mabuting sinasabi, mangyayari. Tingnan niyo po nung binuksan ni Jesus ang bibig nitong tao. Kahit na sinabihan siya, huwag mong ipagsasabi. Abay, ito ay sinabi, ikinalat sa mga tao, binanggit sa lahat ng kanyang mga nakikita. Dahil may mabuti siyang naranasan, mabuti ang kanyang binalita. At yung mabuting balita ay may mabuti ding balik sa kanya. Ang tanong, pagkagising mo sa umaga, ano yung mga sinasabi mo sa iyong sarili? Napakaganda po. Pagkabukas pa lang ng iyong mga mata, ang una-una sanang lumabas sa iyong bibig, dasal, pagbabasbas, pasasalamat sa Diyos. Amen? Pag tinitignan niyo po ang inyong sarili sa salamin, anong sinasabi niyo sa inyong sarili? Huwag na huwag mong sasabihan ng sarili mo ng pangit. Kahit na mataba ka, sabihin mo, wow, macho mo. Di po ba? Dahil pag sinabihan mo, ang pangit mo, ang taba mo, ang itim mo, anong nararamdaman mo sa maghapon? Di ba napakabigat at nalulungkot ka? Isa sa dapat iwasan natin ay yung murahin natin ang ating sarili, murahin natin ang ating mga minamahal, murahin natin ang ibang tao, at yung murahin mo ang Diyos. Dahil doon sa salita pa lang, pag ikaw ay nagmumura, anong ibig sabihin? Inaalis mo ng halaga ang mga bagay-bagay, ang iyong buhay. Amen? Palitan mo ang mga masasamang lumalabas sa iyong bibig ng pagpapala at bendisyon. Binigyan ka ng bibig ng Diyos, hindi para sirain ang kanyang ginawa na buhay. Amen? Pero binigyan ka niya ng bibig at binigyan ka niya ng abilidad na makapagsalita kamukha niya para mapagpatuloy mo yung kanyang naumpisahan. Na siya ay nakagawa ng mabuti at maganda sa pamamagitan ng salita. Sana ituloy mo yun sa iyong buhay. Subukan niyo po, araw-araw sa pagkagising mo bago ka matulog, puro pagpupuri, pasasalamat, pagpapala, mabubuti at magaganda sana lumabas sa iyong bibig. Yan din ang iyong mararanasan. Yan din ang iyong makikita. Yan din ang iyong matatanggap. Sa nagmumula ang milagro, sa nag-uumpisang kabutihan ng ating buhay, sa ating mga salita. Kung nabubuksan mo ang iyong bibig, huwag mo sana itong sayangin. Gamitin ito sa mabuti. Gamitin ito bilang isang pagpapala at makikita mo darami ang bendisyon ng Diyos sa iyong buhay.